Ito na, biglang Sara Duterte na corner na ng laban, gustong pumatay, at ito ang kanyang matinding sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, desperado na ho itong si Sara Duterte. Nagharumentado ng laban at gusto niya pang kumitil ng buhay, mga kaibigan. Ibig sabihin ay gustong pumatay. At mayroon pa rin siyang inutusan na kumitil din ng buhay. Aba, ay nandamay pa, mga kaibigan. Nako po, hindi po ito fake news. Ibibigay ko po sa inyo ang complete details. Bago ko po ibigay, isang like muna sa video na ito. Please lang, pakilike po ang video na ito kung nagustuhan nyo po. At sa lahat ng hindi pa ho nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Nako, ay iba na ang takbo ng galawan ng utak nitong si Sara Duterte, sapagkat nanlalaban, gustong kumitil ng buhay. Nako, wala kang karapatan, Sara Duterte, na kumitil o kumuha ng anumang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Huwag mong gawin yan. Lalong masisira ang bubuhay mo. Lalong masisira ang buhay mo. Huwag mong gawin, Sara Duterte. Nako, hindi po ito fake news. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko kayo, kung pwede lang patapusin panoorin ang vlog na ito, nang sa ganun lubos po nating maunawaan. Ito, ibabahagi ko po sa inyo at kayo na po ang bahalang humusga. Huwag po kayong matakot. Dito po sa ibabahagi ko po sa inyo. Alam ko magagalit kayo. Yung iba ay matatakot dahil usapan ho na pagkitil ng buhay at ng laban itong si Sara Duterte. Lumalaban si Sara Duterte, mga kaibigan. Ito ho ang katunayan. Ibibigay ko po sa inyo ang resibo. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako dito, panoorin, pakinggan. Naku po, ito. Shoutout po. Vice President Sara Duterte, pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresistang nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Sagot naman ng mga mambabatas, ayaw na nilang patulan ng anilay negatibong pangangampanya ng bise. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Yung maliwanag po, mga kaibigan, ayaw na pong patulan itong si Sara Duterte. Ba't patuloy yung lumalaban ho siya, mga kaibigan? Tingnan niyo ho kung papaano pinakita ni Sara Duterte na sabi nga niya, hanggang sa mawalan ka ng buhay. Ibig sabihin, gusto niyang kumuha ng buhay, kumitil ng buhay, mga kaibigan. Sa bagay, hindi na ito bago ho. Ito nga pinatawag, inahanap na ho ng NBI, mga kaibigan, sa kaso dito ho sa pagbanta sa buhay ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Pinadaanan ko lang pong kaunti, saka natin talakayin yun. Ito po ang latest sa kanya, mga kaibigan. Bumwelta ang ilang kongresista sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunteriya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple kay Apple nito. Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Ayun, mga kaibigan, si Sara Duterte nasa entablado ho at lumalaban. Kahit ayaw po lumaban, nasa pamagitan ng ganyang taktika strategy ng pangangampanya. Ay sabi nga niya, maliwanag naman ho, hinalimbawa ang isang apple doon sa kanyang kasama, ibinigay, inutos niya na ibigay at isaksak sa bunganga ni Joel Chua. Ito isang congressman ng Maynila, at pagkasaksak hanggang siya ay mamatay. Ito si Joel Chua.
Congressman Kagalang-Galang. Maliwanag po mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news kung nasabi ho natin na itong si Sara Duterte ay nanlaban, totoo naman po, lumalaban, naghahamon at gustong pumatay sa pamamagitan ho ng isang apple ilalagay sa bunganga nitong si Congressman Chua hanggang sa mawalan ng buhay. Maliwanag po, napakaliwanag pa sa mainit na sabaw na isang uri ng pagkitilho ng buhay at isang uri ng panlaban sa kapwa. Subalit hindi naman ho siya nilalabanan dahil yung kanyang uri ho ng pangangampanya ay parang buang ng style ho. Nakakalungkot mang isipin. Hindi dapat ganyan. Ang isang uri ng pangangampanya na dapat ang naririnig natin ay ang mga plataporma. Wala hong plataporma eh. Panay panghamon ng kalukuhan. Pagpatay. Ano ba yan? Plataporma ang ilatag nyo ho. Huwag yung ganyang style. O, ito pa. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Anong tawag sa ganitong tao? Nako. Si Abante naman, yan pa. Oh. Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua sinabing nakafocus siya sa kampanya at hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa kamera para imbestigahan ang confidential funds ng bise. Sinabing kahit pa araw-arawin ni na VP Sara at Isko Moreno ang panlalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid niya sa ikalawang distrito ng Maynila. Maliwanag po mga kaibigan, ayaw nang patulan si Sara Duterte dahil parang buwang daw eh. Naniniwala po ba kayo na itong Sara Duterte ay iba na ang takbo ng utak? Puro pagkitil ng buhay ang mga sinasabi sa kalaban. Ha? O ito pa. Hindi raw siya nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa bise. Stop being childish, no? Ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti ng pag-question, no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential funds. Giit pa ni Castro, harapin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon at ipaliwanag kung saan napunta ang pondo ng taong bayan. Nagbabalik Ayan mga kaibigan, yun ang maganda. Ipaliwanag ni Sara Duterte ang pera, pundo ng taong bayan kung saan napunta. Ayaw nga ipaliwanag nagagalit to. At kapag masusukol na, ay magdadrama ang kanyang mga kasangkot, mga kaibigan. Oh. So, any reaction po, diyan po sa comment section. Pabor po ba kayo? Ito sa galawan ni Sara Duterte na gustong kumitil ng buhay sa pamamagitan ho ng isang mansanas na isasaksak sa bunganga hanggang sa mamatay. Itong nasabing congressman na si Congressman Chua. Joel Chua. Di po ba mga kaibigan? Talagang kakaiba na ang galawan ni Sara Duterte. Hindi na ho kaya ng kanyang pag-iisip dahil nanlaban na ho, lumaban at gusto ngang kumitil ng buhay, gustong pumatay ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan na ibinahagi ko po sa inyo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, pasensya na po at namamalat yung boses ko. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo pong muli. Mga mahal kong taga-subaybay, kayo na po ang bahala nga magbigay ng anumang public opinion dito. Bigyan po natin ng part 2 dahil mayroon po akong ibabahagi sa inyo na ganti naman nitong gustong patayin sa pamamagitan ng mansanas na isasaksak sa bunganga ni Sara Duterte. Ibabahay ko po sa inyo yung ika nga po, anak naman ang gumanti sa susunod nating mga vlog, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Abang-abang po tayo dahil maraming kabang-abang. Dahil usaping ICC, kabang-abang ho. May naamuyo ako na napakalapit na ho. Hindi po natin alam kung sabay-sabay itong aristuhin. 3 o mauuna ba si Sara Duterte?
Kasunod si Bato? O sabay-sabay ba sila? Mga kaibigang aristuhin? Abangan po natin, bibigyan po kayo ng complete details diyan, mga kaibigan. Bye-bye. Palakpakan, pagpalain tayo lahat.